Bitag Ben Tulfo binanata ng ICI na nag-iimbestiga mapatungkol sa flood control scam. At eto, Manong Chavit, ibinulgar ang plano ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. Grabe na to, grabe na. Oh. So, syempre, bago tayo mapunta doon sa issue na yon, may papakita po ako sa inyong mahalagang litrato na kung saan etong si Abalos at etong si Kiko Barsaga ay may isang post. At eto nga, no, eto dapat ang inuuna ni Porpis Representative JB Abalos sa Ethics Committee. Yung Tito Abalos niyang may abab. Di ko alam kung... Grabe ka, Kiko! Yung Tito Abalos niya na may abab. Ay! Ang tawag po sa salitang baliktad ay that kilab. Ito po yung sinatawag yan, no? Yang abab. Hoy, si Abalos daw, oh. Grabe, oh. Ang lupit mo, Congressman Kiko Barsaga. Iba ka talaga. Oo nga pala, no? Kamusta na kaya si Abalos? Isa rin to sa, isa din to, rin to yung Malatore na pagkatapos gamitin, binasura. Grabe, no? Gawain talaga ng mga Marcos yan, hindi na bago yan. Ano talaga nila, yun ang pinaka-trademark nila. Trademark nila, walang utang na loob. Ang dami nilang tinarantadong ganyan. At dito nga rin po ipapakita ko sa inyo yung vlogger na nagsiwalat na sila ay binabayaran ni Martin Romualdez at ang mga bataan nga daw ni Martin Romualdez ay etong si Erwin Tulfo ay kinasuhan na. Ito po yung picture na ito po ay kilalas na si Lakas Tama. Oo, ito po ay kilalang si Lakas Tama. At ito po yung kung matatandaan nyo, inilabas din natin dito sa vlog natin yung short video niya na kung saan ay inamin niyang binabayaran etong sila Bustoyo at iba pang mga vlogger para lang banatan si Vice President Sara Duterte. Oo, so ito po yun, si Lakas Tama, aka Lakas Tama. Hindi ko alam kung anong tunay niyang pangalan, pero ito na nga ay kinasuhan. Oo, hindi lang din natin alam kung kinasuhan siya is dahil doon sa sinabi niya, pero may post po yung isang vlogger na umaming binabayaran siya ng administrasyon na kinasuhan nga daw ito. Ewan ko kung nandito pa yung picture na yon, pero titignan natin ha. Ano bang pangalan nun? Anong pangalan nun? Maka. Tignan natin yung ito yung post niya. Sabi niya rito, "Good evening, game over." Oo, yan ang sinabi niya. Dito sa post niya kay Lakas Tama. So hindi ko alam kung anong class, kung sino yung nagkaso at kung bakit siya kinasuhan. Alam naman natin ngayon, tulad nga ni Banat Bay, na kapag kumakalabang ka sa administrasyon at na-mention mo po yung pangalan nila, automatic may kaso ka. So ayan po yung nangyari. Hindi ko alam kung dahil doon sa siniwalat yung binabayaran ni Martin Romualdez yung mga sikat na influencer or doon sa pagbanggit niya kay Senator Erwin Tulfo. So hindi natin alam. So dito mapunta po muna tayo dito sa pahayag ni ba tayo mapindot? Sa pahayag ni Manong Chavit Singson. So ito po, panoorin po natin ito. Ano bang plano na to ni ano bang klaseng plano to na ibinunyag ni Manong Chavit? Maski mag-protesta kayo, di magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung
kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin, dahil future ang mga kabataan nito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ng date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko. Huwag tayong kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Governor, anong basa mo sa military at sa police? Military at police, anong basa mo sa kanila? Are they Well, concerned? hindi, meron akong ano dito. Mabubuti natin yung... Nako, ano kaya ito? Ano kaya ito yung lalabas ni Manong Chavit papatungkol sa PNP at AFP? Mukhang nakakatakot to, anak ko po. Later on, I will ask you, open forum, so you can ask your questions, but make it brief, okay, and to the point. Eto na. Ano kaya itong ilalabas ni Manong Chavit? Go, Manong Chavit, ilabas mo yan. Naku, kinakabahan dito yung iba. Ano na naman kaya itong pasabog ni Manong Chavit? September 21, ando ba kayo? O nasa bahay kayo, nanood ng Netflix? Ha? Pero, yung sinasabi yun, yung September 21, magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila, dadalhin ko rin yung, marami kasi kami portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang nung 21. So, maganda naman lahat. Kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa EDSA Corintian ako. So doon ko lang pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat ang pupuntahan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano nung sinasabi. Bumalik. Black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Although di ako naniwala, yun Nako. dumaan. Ulitin natin. Ang black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Yung mga nagrally ng mga kabataan na mga nanggulo. Oo. So ito, kinukwento na ni Manong Chavit yung buong doon. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Nako, si Martin Romualdez daw tsaka si First Lady. Nako po. Oo, grabe, no? Para lang guluhin ang rally. Kaso nga lang, ang nangyari noon, ang na-fake newsan, ginawang fake news yun eh. Ibinintang sa mga Duterte supporters. Katulad lang niya nila Atty. Topacio, nila sino ba? Atty. Vic Rodriguez ata. So marami pang iba na mga doon na dinamay. Oo, samantalang yung kung saan kami nakapwesto ng Banateros nung rally, napakapayapa lang, tamang kanta lang kami at sigaw ng Marcos resign. Yun lamang ang ginagawa namin, wala kami dun sa area na magulo. Although di ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganun ang nangyari nung 21.
Grabe, no? Now, Ang tanong, Manong Chavit, magkano kaya binayad? Ayun yung tanong dun, magkano kaya yung binayad, gusto no? ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. Eto na. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provides thus civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung Presidente. Yun ang nasa Konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa Konstitusyon, protect the President. Hindi po. Should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Sa isang rally lang at isitabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, palagay mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang magra-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko kung kabataan ang mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Walang madedemanda. Hindi nyo masakit dyan. Dahil sa totoo lang, tama yung sinabi ni Manong Chavit. Yung sila Saldico, yung iba pang mga congressman na involved dito sa nakawan, wala to, aalis lang to bigla. Ang tanong dito, Manong Chavit, kakampi pa kaya natin ng AFP? Yan ang pinaka-tanong dyan. Kulong si Dapules, yung mga nagnakaw, wala. Ito yung karugtong niyan ng video na yan ni Manong Chavit. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Walang madedemanda. During the time na Dapules, sinong nakulong si Dapules, yung mga nagnakaw, wala. Totoo, no? Including, Katulad na lang yan, yung sila Enrile. Si Marcos Jr. involved din doon sa pork barrel pero hindi naman nakulong. Ang nakulong, isa lang. Kaya nga yung mga kontraktor, delikado yan eh. Sila lang ang makukulong tapos yung mga politiko, laya. ang BBM, nagkakaso rin. O yan o. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Wala nangyari. 200, the group cited Marcos special allotment orders that funneled 205 million of Marcos paid up to the following bogus foundation, Social Development Program of Farmers, Foundation, SDFFI, the President who is. At nandito lahat yung mga ginamit niyang mga fake na organisasyon. Pinunduhan ng 205 million. Ano nangyari? Wala ho. Kinulong yung, ngayon, may testigo na nagtuturo, yung Marine, hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya. Ngayon, siya pa may kasalanan. Baka siya pa yung demanda. Totoo. So, Si Gutesa ang binabanggit dito ni Manong Chavit. Totoo yun. Siya na yung nag-witness, siya pa yung minamasama ngayon. Tapos, yung mastermind,
Siya pa yung magiging state witness. Wala na po Ayop na mangyayari yan. sa atin. Dapat, testigo siya, protektahan na siya. Tama. At idemanda na yung mga sinabi niya ron. Tama. Wala, binaliktad nila, siya pa idedemanda. So, ganun po ang sistema natin ngayon. Nakakatakot po. Walang nangyayari na sa ating bansa kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Pinaimbestiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Nilalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Pag umabot sa kanya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. So, Governor, kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya to BBM? Masyadong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Bangag, sabi ni Maharlika eh. Bangag daw. Ay. At saka, nahuli sila, kasama si First Lady, nung may report na sa US Nako, na eto na. namatay yung anak ni Tantuco. Ako po, eto na. Umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin Nako. dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Nako po. Lininis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat, pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Grabe. Galing po sa Amerika yung report na yan. So, meaning, talagang may Totoo pala nagdadala talaga sa yan, kanila. no? King kay Tantuko. Cocaine. So, paano sila mamumuno sa ating bansa kung matolerate ito? Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakagat na ako yung mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kakagat. So yun, Sino ba yan? Sino ba yan, Manong Chubby Tiembe? Si girl? Si girl ba yan? Si girl? Si Auntie Claire, the attack dog? ngayon, ang kumakagat sa akin, ang dami ng... Ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat, mag-base ako record, puro record. Now, sinasabi nila, weteng lord daw ako. Panahon ni GMA, pwede kong hihingin lahat. Wala akong isang kinuhang weteng. On the record. Tingnan nyo record. Meron, tanong nyo sa mga MSTL ngayon, meron ba kong inagaw? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So, ano pa? Ang Black Sun. Black Sun Mining, binubugbog ako niya, Black Sun Mining. Magbibigay ako ng 5 million kung ituro niya kung nasaan ang Black Sun Mining na yan. Uy, ako na yun. Okay, sige, hanapin ko yun. 5 million. Tanga na, makakabili na ako ng... makapagpatayo na ako ng bahay nun. Di na ako mangungupahan, hirap mangupahan. Putangin na, 15,000 per month. Kuryente mo, 6,000 per month. Tubig, 1,000. Wi-Fi, 2,000. Puta na, 20 mil, isang buwan. Pagawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakagat pag Ulol na ng aso. pera. Ulol na aso ka po pala, sila Auntie yan. Claire eh. Kaya, kausapin ko si Mayor Isko Moreno, Yun na. papatulo ako na huli lahat yung mga ulol na aso sa Manila. City Pound. Para huliin ni Mayor Isko Moreno Ay, lahat ng mga ang lakas mo, asong Manong ulol Chubby. sa Manila. Thank you very much, Governor. Okay, the table's open. Identify yourself and your organization. Sige, please. Ang lakas mo, Manong Chubby. Iba ang ano mo, iba ang tirada mo doon.
O dito naman tayo sa pahayag ni Sir Ben Tulfo. Ito, binanatan niya nga yung ICI ito at si Amy Marcos Drilon. Nagtitipid kayo noon dahil redundant? Ano ba to? Sige, ito panoorin natin. Yun na lang mangyari. Handa ba po tayo? ICI should listen to the sentiment of the people. Yan na. Pakinggan yung sentimento ng mga tao, mamamayan. Malaking katatawanan itong pinagsasabi ni dating DPWA Secretary si Babe Singson na isa po, kabilang po siya doon sa sinasabing ICI. Sinasabi niya, Puro singson ng bida sa ating programa ngayon huwag ilabas sa live streaming dahil mako-compromise ang kanilang investigation. Wow! Are you kidding me? Are you kidding me, Barapacker? Babe Singson, what do you mean mako-compromise? Independente kayo eh. Tama! Just look at what happened. Nagagawa naman ng Senate Blue Ribbon Committee. Tama. Unless kung sasabihin nyo, natatakot kayo. No. Hindi. Yun nga yung nakakatanga dun eh. Yung Blue Ribbon Committee naka-live. Oh, bakit hindi naman okay naman? Tapos kayo hindi nyo ini-ere yung pinag-uusapan nyo, yung investigation nyo sa ICI? Naku po, delikado yan. Mako-compromise yan. Don't say that. People want to see it live stream na hindi naman sila pwede mag-participate. Malaking katatawan. It's a big joke. Babe Singson, why do I say it's a big joke? Ilabas mo sa live streaming, anong mawawala sa inyo? Hindi naman pwedeng, wala naman sila Tama. doon. Wala naman peanut gallery, pagtatawanan kayo. Tama. Binubukay, wala naman ganyan. So people should see the transparency and the flow of the investigation, just like the Senate Blue Ribbon Committee. Yun ang gusto kong makita. Itong sinasabi ni Babe Singson, papatawa ka ba, bossing, Chief? Wala namang partisipasyon ng publiko? Kayo-kayo lang? So, ang ICI, huwag sana matinag. No fear. No favor. Kayo dyan sa ICI, we're not trying to teach you. We're just speaking up. May karapatan man po tayo dito magsalita in searching the truth. In search for truth, Tama. whatever document, mga pieces of documents, volumes of documents na makalap ninyo, you will have to examine it carefully. Naniniwala naman kami, may tiwala naman kami sa inyo. You tell us as it is. Tell it as it is. Kaya, naniniwala po kami na dapat talaga i-live stream. Sa publiko yan. Ba't pa kayo takot? Ang problema naman dito sa mga miyembro ng ICI, they're singing different tune. The more hindi kayo magkatugma sa mga pinagsasabi ninyo, naku Mario Josep, isa lang dapat ang designated spokesperson. The ICI must have an independent and credible, independente, kapani-paniwala yung spokesperson ninyo na intindihan, may legal wisdom who can interpret legal terms and make it simple, understandable, so people can relate. Sir Ben Tulfo kasi ganito yan. Yung ICI, sino ba nagbuo? Si Marcos Jr., di ba? Sino ba yung tinuturing hinala ng taong bayan na mastermind sa flood control scam? Di ba? Si Martin Romualdez. So si Martin Romualdez at si Marcos Jr. magkaano-ano ba? Biruin mo si Martin Romualdez ang itinuturong mastermind. Tapos etong si Marcos Jr. nagbuo ng ICI para imbestigahan yung flood control scam. Baka lang etong si Marcos Jr. ay isa din sa mastermind diyan. So ibig sabihin yung doon pa lang sa pagbuo pa lang ni Marcos Jr. ng ICI, ibig sabihin may pinapanigan na. At wala talagang patutunguhan yan. On the basis of what the actions are taken based on factuality and actuality. Doon sa sinasabi nating ICI and as to where the investigation is going. Yun ang gusto makita ng tao. They want to see it. They want to hear. They want to feel it. It's the only way to gain the trust of the people. Transparency.
magagawa lang ninyo dyan para makamtan yung sinasabing tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng magiging transparent. Nakikita po nila, nararamdaman nila, naririnig nila, nakikita nila. That's experiential. When people sees it and then they hear it, so they can feel it, that's called experience. Yun ang dapat maintindihan ninyo. Hindi ka po kami nagla-lecture. Mariin lang po ako magpapaliwanag para maintindihan ni Juan de la Cruz. Ginawa yan para sa tao. Ang gobyerno ay para sa tao. Institusyon ng gobyerno. At Ang masama pa dyan sa ICI na yan, yung pondo dyan. Malamang sa malamang, pera ng taong bayan. Pera ng kaban ng Pilipinas ang dyan, pondo ng Pilipinas yung ginagamit na na pondo dyan sa ICI na yan. Kaya lang naman gumastos yan sila sa sarili nilang pera, kalokohan yun. ang trabaho ng gobyerno, lahat ng aktibidades, lahat ng programa, lahat ng proyekto, lahat ng ginagawa ay para sa tao, para makita yung tiwala. Kasi yung tiwala na yan at mapagbuti ang buhay ng mga nasa lipunan, kung sino man nagkakasala, kung sino mga kurakot na yan. Parusahan yan at para magkaroon ng transformation sa pananaw. Transformation, nagbabago ang pananaw ng tao dahil nakikita nila, naririnig nila, at nararamdaman nila experience. Pero kung kayo'y nakatago dyan sa inyong mga lungga, tapos kanya-kanya kayo salita, Useless, kanya-kanyang bunganga, pagdududahan kayo. Well, with due respect, hindi ko po kayo pinagtatawan, hindi namin trabaho magbalahura dito. We're here to speak of the truth, so we have to tell the truth. Ano po? So yun yung banat ni Sir Ben Tulpo mapatungkol dyan sa ICI na yun. Sa totosin, meron pang ang isa niyan. Wait lang asa na yun? Hanapin natin. Nawala dito sa natin yung mapatungkol sa ICI, no? So meron yan issue pa dyan na isa pang grupo na nagpo-protesta dyan sa ICI na yan na parang wala nga talagang kakahinatnan yung ICI na yan. So asan ba yun? Saan ko ba nahanap yun, ha? Saan ko ba nahanap yung eto saglit lang, ha? Hanapin lang natin ang bahagya. Oo, so eto po yung balitang yon na tinatawag ng na wala ngang kwenta or Eto po, mga anti-Duterte to, no? Isa din to sa mga anti-Duterte pero mismo sila ay nagsasabing parang yung investigasyon, yung ginagawang investigasyon sa ICI ay nakakaduda na or pinagdududahan na nila. So ito po yung na yon at papanoorin ho natin. So ito, pasok. Yan, kilala nyo naman siguro kung sino yan. Alam naman natin na anti-Duterte yung mga yan. Kaya talagang masasabi natin na baka sabihin nyo na naman, utos na naman ni BP Sara to. Sabihin nyo na naman, demolition job. O sige, panoorin natin. Yung binuong independent commission for infrastructure, hindi naman talaga totoong independent dahil hindi nito sinunod yung kagustuhan ng mga mamayan na biktima ng korupsyon na isang totoong independent na parang People's Tribunal o People's Commission. At ang ginawa ni Marcos ay siya na ang nag-appoint. Hindi independent ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang inihayag ng Labor leader at dating senatorial candidate na si Leo D. Guzman sa mga isinasagawang investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Sa isinagawang pagpupulong kanina ng Artikulo 11, kung saan kabilang ang 10 magkakaibang grupo na laban sa korupsyon. Sinabi ng mga ito na dahil appointee ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga iniluklok sa ICI, selective prosecution o pipiliin lamang anila ng mga ito ang makakasuhan at mayroong whitewash na mangyayari. Alam nyo may punto yun, ha? Kahit kilala natin itong mga anti-Duterte din to. Pero may punto kasi sila. At yun naman yung nakikita natin ngayon eh. 'Di ba? Yun naman yung nakikita natin ngayon na tangina mukhang mga kontraktor lang dito. Parang pinipili nyo lang yung mapapanagot dito sa isyong to. Tsaka yun nga, paano naging independent? Mismong si Marcos Jr. ang nagtalaga at namili sa mga taong yan.
Yung kay Magalong, sa totoosin nga lang, ano lang yun eh. Palabas lang yun. Kunwari, inilagay ni Marcos Jr. si Magalong. Alam ni Marcos Jr. na kapag nalaman ni Magalong ang tunay na plano ng ICI, aalis at aalis yun. O, nalaman ni Magalong, ayun, umalis. Lumalabas yung klarong manipulasyon kung para pagtakpan o i-manage yung takbo ng investigasyon hinggil sa korupsyon. Ayaw nila maging transparent at sila lamang ang gusto makaalam ng investigasyon. Ayon naman kay Attorney Luke Espiritu, National President ng Bukluran ng Manggagawang O, baka Duterte na naman sabihin mo rito ha. Pilipino, scripted umano ang nangyayari at tutol din sila sa panawagan ni ICI Special Advisor at dating PNP Chief Rodolfo Azurin na wag nang magsagawa ng kilos protesta ang mga Pilipino. Dapat magtuloy ang protesta. Dahil kung nagpatali tayo ng kamay sa mga sinasabi ni Rodolfo Azurin ng institutional action na wala namang institutional action, if at all we have failed institutions taken hostage by our dynasty, kung walang public pressure, walang protesta, walang direktang intervensyon sa taong bayan, mauhulog lang tayo sa mga malasarswela na pekeng mga address dito sa issue ng korupsyon. Sinabi rin Ang masama lang dito, etong si Espiritu, isa din to sa mga dilawang. Dilawang kinakalawang tae. Kaya medyo, mga tawag dito, mga terorista. O, tsaka isa rin yan sa nananalangin na mamatay na si Pangulong Duterte. ng grupo na kung mayroong mananagot ay pawang mga sacrificial lamb o maliit na individual lamang at hindi ang mga utak sa umano'y korupsyon. Ito'y sarswela, ito'y walang patutunguhan at hindi pananagutin yung nagpakana ng korupsyon na nangyayari ngayon. Walang balyenang makukulong, walang balyenang mapapanagot. Siguro mga dilis at sapsap lamang ang mga tatamaan. Pangunahin ay mga kontraktor. Meron na silang ilalaglag na mga sacrificial lamb, tuloy ang ligaya. Bakit tuloy ang ligaya? Kasi in the meantime, na tayo ngayon nananawagan ng panagutin lahat, tigil na yung korupsyon, in the meantime, tuloy pa rin ang lahat ng mga sistema ng korupsyon. Samantala, sinabi naman ni Milo Basuel na kasabay ng pagkakaroon ng interes ng mga kabataan na makiisa sa kilos protesta, Huwag nating idamay yung edukasyon ng kabataan. Huwag nating idamay na dahil nakikita natin lumalakas yung loob nila, biglang maglalabas tayo ng mga announcement, ng mga pronouncement na hindi naman logically sound yung rason kung bakit ka magpapasuspende ng klase. Ba't ganyan ng buhok mo? Eto naman, dito tayo, last na. Eto, pangako to ni pangako ito ni Boying Rimulya na papanagutin daw. Ay, hindi pala. Papanagutin daw yung mga opisyal ng gobyerno sa isyung ito. Ewan ko kung ano na naman kasinungalingan to ha. Panoorin ho natin ito. There are 5 cases which are being turned over now to the Office of the Ombudsman involving officials from the district office and the contractors who are involved. Isinumite na ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang ilan sa kanilang investigation report sa Ghost Flood Control Project sa unang distrito ng Bulacan. Kaugnay nito, 5 kaso ang kanilang inirekomenda sa Office of the Ombudsman na maisampa sa mga sangkot na district engineers at contractors. Kasama na rito ang malversation, falsification by public officers, perjury at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. As of this time, there are 5 cases. Wala pa rin pala. Ito yung kanina, yung mga ito yung mga tawag dito, yung mga BGC boys. Hanggat walang mga congressman dito, wala to. Isa rin tong palabas. Wala tong patutungan, pangit panoorin to. Ito na yung naanuan kanina. Kasi kakasuhan nga daw yung mga kontraktor. Pero yung mga congressman na nasa likod ng mga kontraktor, Amswil too. Ang galing. So yan mga Banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo po sa pahayag
ni Manong Chavit Singson mapatungkol dito sa, yun nga, yung isa doon, yung kay Tantuco, tsaka kay Lisa Araneta Marcos, at doon sa pork barrel ni ni Marcos Jr. at dito sa pagbanat, no, may mga matitinding banat ni Sir Ben Tulpo mapatungkol dito sa ICI na talagang kahit sila ay nakukulangan at napagdududahan na ang kinikilos nitong ICI na parang may pinoprotektahan. So ano po may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, huwag nyo rin kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.